ba dapat ang pwedeng gawin sa mga kagrupong hindi tumutulong? Sa akin kasi, as a leader, dapat hindi yan binibigyan ng mga considerations. Dapat tinatanggal na yan. Mga college students na tayo, so bakit tayo parang mga elementary pa rin kung mag-act? Hindi na nga gumagalaw. Or, sabihin natin, bare minimum pa. Wala na ngang maitutulong. Tatanggalin ko pa. Di lalong nawalan sila ng landas. Kapag nagtatanong ka sa kanila ng suggestion, ang sabihin nila, ayaw nila. Tapos, pag tinanong mo sila ng suggestion nila, Walang Hindi na- binibigay. tama, wala sila binibigay, di ba? So wherever you want me, I go bananas when I'm in that monkey. Lately been feeling like a junkie. Pump, beat it up like a drummer. You know that I'm nasty, you know that I want it. Stroke got you zone, but I'm on it. You screaming my name and say, Daddy, I'm coming. I'm coming too. I put mine in your stomach, so baby, let's go. I wanna feel your body on top of mine. Right now, we ain't gon' waste no time, baby. Like a Harley in the wind, got your back to your friends the way you ride. Like a rodeo, ride like a rodeo, baby. I wanna feel your body on top of mine. Right now, we ain't gon' waste no time, baby. Ano na naman yan, MJ? Parang bad trip ka dyan. Toksing kagrupo, kung may binigay ako sa niyang TV, tapos hanggang ngayon, hindi niya pa rin ginagawa. Sino bang hindi mo mabadrip sa ganun, di ba? Wait. Mag-record pa tayo ng podcast eh. Ngayon na yan. Sige. Ay, okay na ba yung yung camera? Okay, so 1, 2, 3. Hey Hey guys, guys, DR Reboot. And andito kami para pag-usapan silang mga kagrupong hindi tumutulong sa group activities. So, ano ba dapat ang pwedeng gawin sa mga kagrupong hindi tumutulong? Sa akin kasi, as a leader, dapat hindi yan binibigyan ng mga considerations. Dapat tinatanggal na yan. Tapos, kahit sinong kakilala mo, wala dapat kaibigan. Kasi dapat, kapag hindi gumagawa, hindi nag-iintindi, inaalis na yan. Charot lang. Akala ko ba naman seryoso? Okay, ano ba dapat ang gawin? Ano ba dapat gawin? Okay, hindi niyo alam. So ako muna mag-share ng ako muna mag-share ng experience ko as a leader sa past group mates or past group activities. So ang ginagawa ko sa mga grupo na hindi tumutulong sa group activities is binibigyan ko sila ng chance para ma-redeem yung sarili nila, para maging deserving ulit na magstay sa grupo namin. 'Di ba? Una, pinapili ko sila ng dalawang choice. Like, kung ako gagawa ng activity, matatanggal sila. Or sila mismo gagawa ng activity. Tapos ma-stay sila. Para ma-stay sila. No? So, wala silang pinili doon. So, nag-let na lang sila sa GC. Tapos, binili namin sila, naging kagrupo. Then, ako na gumawa ng part nila. Binibigyan ko ng chance yung mga ganong klaseng tao. Kasi ako, di naman ako ganun ka-perfecto para parang hindi magbigay ng chance, diba? Nagbibigyan naman ako ng second chance. Kapag binigyan kita ng second chance, siguraduhin mo na i-take mo yun or magawa mo na ng maayos. So, ganun ako maging leader. Kapag hindi mo nagawa, ibigyan kita ng chance. Then kapag di mo nagawa pa rin sa chance na yun, tatanggalin na kita. Wala akong pakialam kung matanggal ka. Kumbaga, kaya ko naman gawin yung part mo. Gusto ko lang talaga may gawin ka sa grupo para maging deserve ka ng mga kagrupo mo. Or para maging deserve mo yung grades na makuha ng mga kagrupo mo, diba? So, mga college students na tayo. So, bakit tayo parang mga elementary pa rin kung mag-act? Kaya tingin ko talaga, dapat kapag may binigay sa activity, tapusin mo agad. Kasi in that way, mas matutuwa sa yung mga kagrupo mo. So, maaasahan ka ng kagrupo mo. Pero, mag-ingat ka lang sa mga groupmates na talagang mapagsamantala, di ba? Isipin ay kaya naman nito MJ, kaya natin ganyan. Ba't ko pa gagawin yan, di ba? So, wag tayo maging ganun. Pag may nakita tayo na groupmates na natapos agad yung activities na binigay sa kanya, maging inspirasyon sana sa atin yon na kung saan, ay dapat ako rin, kaya ko rin tapusin yung activity na binigay sa akin ng leader or ng prof ko. Para kahit pa paano, maging deserve ko sila kagrupo. Yun. So, yun lang naman yung yung gusto kong sabihin. Ikaw din, may experience ka ba sa past group mo? Well,
nung last time na naging group leader ako, parang ayokong magtanggal ng groupmates. Parang ako na lang yung kusang umaalis. Pero hindi naman yung basta-basta. Yung nagbibigay naman ako ng time. Chine-check ko muna yung magiging pace ng group. Kunwari, etong sabihin natin sa paggumawa ng framework. Bibigyan ko lang to ng siguro mga 3 days to 5 days. Tapos, kapag nagustuhan ko yung pacing, yung ano ng progress nung ano, sige, tutuloy ko to. Kaso ang nangyayari kasi parang umaabot na ng linggo, parang 1 week, 2 weeks, parang wala nang nagagawa, nasasayang yung oras. So, kinakausap ko sila. Ano bang pwede kong gawin? E di, ang nangyayari, napapaisip na lang ako na tatanggalin ko ba sila? Or para makip nila yung idea na nai-present na namin, ako na rin aalis. Maghanap na lang ng other groupmates. So, hindi naman basta-basta yung decision ko. Pero, yun, ultimately, ako na lang din talagang umalis. Kasi, paano kapag nagtanggal ako ng kagrupo? E di, paano sila? 'Di ba? Hindi na nga gumagalaw. Or, sabihin natin, bare minimum pa. So, wala na ngang maitutulong, tatanggalin ko pa. Di, lalong nawalan sila ng landas. E di, ako na yung umalis. Since, ako naman sa sarili ko, sure naman ako na may maitutulong ako. Yun. Ikaw, Glenn? Sa akin kasi, as a leader, parang this past semesters, marami din akong na-handle na groupmates this past semesters na yun nga, yung hindi sila nag-update, walang initiative. As a leader, parang ang aking take dyan sa mga ganyan, parang binibigyan ko talaga sila as much as possible ng super consideration. Oo. Parang maraming considerations talaga until na mapuno talaga ako to the fact na yung mawala na ako ng pake dun sa mga groupmates na yun para matanggal ko sila sa group, parang ganun. Kasi hindi ako yung tao na kapag may natitira parang awa, yung ganun. Parang awa. Kapag may natitira pa akong awa talaga, parang gagamitin ko pa yun dun sa tao na yun. Pero as long as ginamit na nila, inubos na nila yung pasensya, sorry tayo. Goodbye na. Goodbye na. Parang ayoko na, parang umalis ka na. Di na kita kailangan. May kasabihan, di ba, na second chance is too much, tapos yung third chance is Parang nang-abuse na, parang gano'n. parang gano'n. Ayan yun. Basta gano'n, yung may kasabihan kasi ako narinig na gano'n, parang pag second chance daw, too much na yun. Tapos pag third chance, fourth chance, parang katangahan na, gano'n. Yes. Nalimutan ko lang, pero gano'n yun. Basta gets nyo na yan, guys. Nagets ka ba talaga nila? So, tingin mo ba, hindi ka ba nagkukulang sa mga pagpapaalala sa mga kagrupo mo? Sino ba? Ako ba? Si Kuya Glenn. Okay. Sa akin, sa tingin ko hindi. Kasi every time na parang kumbaga nagbibigay talaga ako ng task, nilista ko yan, binibigay ko yan sa groupmates ko na ito yung gagawin nyo, ito yung task mo, na sana up until this time, magawa mo siya. Kasi syempre, as leaders baga, tayo din yung magre-revise, yung magfa-finalize ng mga gawa nila if hindi pa maayos na ipinasa sa'yo. Kasi kung bibigay nila that time na super hectic na yung schedule, for example, ibibigay nila ng a night before the deadline, parang as a leader, parang yung cramming sa'yo mapupunta lahat. So ikaw, Dion, tingin mo, hindi ka ba nagkukulang bilang isang leader sa papaalala or sa pag-guide, pag-leader sa kanila? Well, hindi ko sure sa pag-guide na part, pero sa pag-remind sa kanila, sure ako hindi ako nagkukulang. Palagi ako nag-remind. Lagi ako nagtatanong kung ano daw bang plano natin sa ganito, sa part na to ng project natin. So, kung paulit-ulit ka na parang sirang plaka, syempre parang magmumukha ka ng kawawa, di ba? Parang pinipilit mo yung sarili mo sa grupo na yun. Oo, edi parang pangit naman makisama sa mga ganong tao. So, better na lang din talaga, I mean, at least for me, na
ilayo mo na lang sarili mo sa mga ganong tao. Okay, so parang ayaw mo din pinipilit yung sarili mo. Like, Ayoko. kasi ako, same tayo na kung saan ayoko rin talaga na nagmumukha akong tanga. Nabanggit ko Glenn kanina na ayaw niya rin na parang scene lang ng scene. Actually, ayoko talaga ng ganon. Kasi kapag nakita ko sa GC na nag-scene ka sa messages ko, dapat mag-reply ka talaga. Kumbaga, college ka na, kapag alam mong may share ka sa ganitong topic, pag alam mong may tutulong ka, magpusa ka kasi kagrupo mo naman sila, 'di ba? Hindi naman to Lamangan. lamangan. Yes. Kumbaga, kung anong gagawin mo, makakatulong sa kagrupo mo, tapos kagrupo mo sila, then pack one, pack all, damay-damay naman yun. So kapag di ka tumulong, ano na yun, parang kasalanan mo na rin kung saan kaya nila di nagawa yung activity na to dahil di ka tumulong sa ganyan. Yes. So, yun nga, ayoko rin talaga ng sinisin. Hindi lang sa wala talaga akong kachat, pero GC lang talaga ako may kachat. Tsaka pati suggestions, di ba? Yan, Makakatulong yun. importante talaga yung mga suggestions sa mga galing sa mga members mo. Oo. Kasi kapag nagtatanong ka sa kanila ng suggestion, tapos sinin lang, tapos nagbigay ka ng suggestion sa kanila, sabihin nila, ayaw nila. Example ganun. Tapos, pag tinanong mo sila ng suggestion nila, Walang Hindi na- binibigay. tama, wala sila binibigay, di ba? So, parang wala pupuntahan sa kanila na, parang may mga ganong klase pa rin tao na kahit pinapakita mo na gusto mo talagang maipush yung grupo na yun or gusto mo talagang may magawa kayo, may matapos kayo, wala sila pakialam. Sila na rin yung sumisira, di ba? Di ba? Parang, siguro iniisip nila na baka introvert sila. Introvert ba? Ang introversion kasi para sa akin, yung nagre-recharge pero meron silang initiative or para meron silang time to socialize with other people. Yung kasi iniisip ko minsan na siguro kaya dito nagre-reply kasi naiilang pa or naninibago. Kaya kung may bago naman kaming kagrupo kasi or bago akong kagrupo, welcome ko naman siya agad na parang close friend kami para hindi siya mailang, di ba? So, hindi siya nadadaan sa mga ganun. Kung may mga ganun kagrupo na, hindi nadadaan sa mga ganun na Well, parang ang taas ng tingin nila sa sarili nila na kung saan di na nakakatulong. hindi na sila nakakatulong na kapag nakita mo yung tinatanong ka ng leader, tinatanong ka ng mga grupo mo sa GC, mag-reply ka. Yes. Pag pinapagawa sa'yo, sabihin mo kung mahirap, kung parang kung need mo ng help, sabihin mo. Kasi hindi naman kami manghuhula, kami mga leader, tao rin kami, Yes. hindi na kayo manghuhula na, ay, dito nag-reply. Ano kayang problema nito? Baka baka nabanggaan. Wala. Pinabas kasi namin, baka nabanggaan to, na-aksidente, di ba? So, Kapat isa dami nang iniisip natin. Hindi na natin yung maiisip, syempre. Oo, kaya- Ang dami nang gumugulo sa utak natin. Madagdag pa ba sila? yun nga yung parang wala silang consideration. Kumbaga, kailan ba magbabago yung mga ganang klaseng kagrupo? Tingin nyo, no? Kasi parang yung yung pagiging walang pakialam nila dun sa group nila, parang nagko-cause din kasi ng butterfly effect na kapag hindi nila ginawa to, automatically, syempre, yung consequence dyan, mapupunta sa lahat ng kagrupo. Yep. Makocompile lahat ng gawain, hindi, in the ending, parang hindi ka makakapasa yung grupo nyo, hindi makakapasa, hindi maganda yung output, di ba? Kaya para sa akin sana, doon sa mga ka-groupmates or mga group members dyan na kahit papaano, kapag yung leader nyo or yung mga group members nyo is nagbigay sa inyo ng task or ng updates or ng suggestion, sana mabigyan nyo ng kahit papaano konting information or kahit alam nyo yun, yung pinag-isipan nyo din naman na mga information para lang sana may feedback kayo or kung wala kayong maibigay, sabihin nyo na hindi kayo makaisip ng idea. At least sana meron dun yung interactivity nyo dun sa leader nyo and then dun sa ibang group members nyo na nag-aasikaso din. Hindi lang din siya para makita yung growth mo as a member, para din sana makita yung progress mo ng mga group leaders. Which is, kapag nakita na ganito pa yung progress mo, pwede ka nilang matulungan as long as na-update mo sila. Siyempre, as leaders, tapos ito nga, college na tayo, di ba? Benefit of the doubt na, ayun, yung mga kagrupo mo, ginagawa nila yung task talaga nila. Kasi, ako naman, kung ako, may binigay sa akin na task, better talaga na may pakita ako. Kasi kung ang ina-assume nila ay may ginagawa ako tapos
ako hayahay lang. Parang, syempre, sarili ko na lang din yung mahihiya na, hinihinga na ako nito. Alam nga naman, ikraming ko yun, di lalong mahalata na minadali ko na lang, di ba? Yes. So, tingin ko guys, that's all for this video. At sana, may natutunan kayo sa panonood nyo sa amin, di ba? Kahit pa paano, may mas... Nagkaroon ng insight. Tama, mas magkaroon kayo ng insight sa mga nararamdaman namin mga leaders. Nag-member din naman kami. Kaya naiintindihan din namin kayo. Kumbaga, para sa amin, sana makatulong tong podcast na to sa inyo na mas ma-improve yung sarili ninyo. Kumbaga, ma-reboot, di ba? O makapag-reboot kayo sa sarili ninyo. Makapag-restart ng life, Yes. di ba? Sa pakikinig sa podcast na to. So, kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng videos, please like and follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Yes. That's all. Thank you. Ano ba dapat ang pwedeng gawin sa mga kagrupong hindi tumutulong? Sa akin kasi, as a leader, dapat hindi yan binibigyan ng mga considerations. Dapat tinatanggal na yan.